May mga hayop na ginagamit ang bilis para mabuhay. Meron namang ginagamit ito para pumatay. Pag nagsama sila, umatikabong-abulan. Gaya ng makikita natin sa amazing story number 4. Gustong mabuhay! Gustong pumatay! Kilalanin niyo ang isang hayop na kailangan maging mabilis tumakbo para mabuhay. Ito ang hare, kalahi ng mga kuneho. Ang hare ay may nakamamanghang track record sa bilis. Kailangan niya talagang maging super bilis para tumagal ang buhay niya. Gaano ba kabilis ang isang hare? Paano siya may kukumpara sa isang pinakamabilis na human athlete? Kung sasali ang hare sa Olympics, kailangan niyang habulin ang mga mananakbo na may bilis na 22 miles per hour. Walang problema yan sa hare. Kaya ng hare na tumakbo ng 45 miles per hour, na ang ibig sabihin, mananalo siya sa Olympic sa 100 meters sa 5 segundo lang. Ang bilis niya pwede ring magamit sa isang kilalang paligsahan. Kaya niyang makipagsabayan sa karera ng kabayo sa Kentucky Derby. Bakit nga ba mabilis tumakbo ang hare? Kung tutuusin, mas mahahaba at maraming muscles ang hita ng tao at kabayo kumpara sa kanya. Dalawang bagay ang dapat nating suriin para malaman ang bilis. Una, gaano kabilis kumilos ang hita at gaano kahaba ang hakbang. Ang magagaling na atleta kayang humakbang ng 4 na beses bawat segundo. Gayon din naman ang hare. Yun nga lang, mas malaki ang nahakbang nila. Magaang kasi ang hare kumpara sa tao at kabayo. Kaya naman, naitutulak ang katawan niya ng mga muscles niya ng mas malayo. Flexible din kasi ang hare. Ibig sabihin, nai-stretch niya ng gusto ang mga paa hanggang baba. Kaya naman malaki ang natatalon niyang espasyo. Bawat talon, halos dobleng distansya ang nasasakop niya. May isang paraan para mapahaba ang hakbang natin. Gumamit lang na tinatawag na power walkers. Ibang klase ang magiging bilis mo. Para ka na ring hare. Para lumawak ang hakbang, ang stilts na ito ang kailangan mo. Siguradong lalampasan mo ang lahat ng kalaban mo kapag may gamit kang ganito. Para sa mga cowboy sa Wild West, ang nakagugulat na bilis ang magsasabi ng buhay at kamatayan. 2/10 ng 1 segundo ang kailangan ng pinakamabilis na gunslinger para mag-draw at bumaril. Pero ang mga cowboys na ito may katapat. Ito ang pinakamabilis na sipit sa West. Pero hindi mo makikita ang mantis shrimp na pagala-gala sa maalikabok na western town. Nagtatago ang tirador na ito sa ilalim ng tubig kasama ang mga isda. Angat ng mantis shrimp sa countdown natin dahil isa siyang sharp shooter. Wala siyang baril pero gamit niya ang club para itumba ang mga kalaban ng walang kabog-kabog. Ang unahan niyang hita kasing bilis ng bala. Kapag tinamaan ng kalaban, tiyak, kamatayan. Kaya kung isa kang crab o alimango, ang tanging pag-asa mo na matakasan ng shrimp mantis, tumakbo ka na bago ka pa makita. Hindi lang alimango ang nakakaranas ng lupit ng mantis shrimp. Kahit sino na gustong dumampot sa kanya, malalaman kung bakit siya may palayaw na thumb splitter. Di lang daliri mo ang kaya niyang putulin. Kaya niyang bumasag ng mamahaling aquarium. Pero alam nyo ba na ang mantis shrimp ay hindi pa rin talaga ang may pinakamabilis na sipit sa dagat? Ang karangalang yun para sa pinsan niya na snapping shrimp. Hindi siya kasing laki at kasing delikado ng mantis, pero mas mabilis siya sa draw. Ang snapping shrimp ay armado ng isang malaking sipit. Dati ang pagkakaalam ng tao, gumagawa ng snapping noise ang sipit niya sa tuwing binubukasan niya ito. Pero may secret weapon ang snapping shrimp. Nung sinuri ng mga scientists ang sipit ng snapping shrimp, napag-alaman nila na ang ingay hindi pala nagmumula sa mga pincers na nagsasalpukan. Kapag sinasara ng snapping shrimp ang sipit niya, may lumalabas sa tubig doon. Mabilis na bumubuga ito ng tubig at gagawa ng bula. Kapag pumutok ang bula, lilikha ito ng shockwave at malakas na putok. Ginagamit ng snapping shrimp ang shockwave na ito para hindi makakilos ang biktima niya. Kapag nakaharap mo siya, siguradong tumba ka. Di lang kayo matutumba, kundi mahuhulog ang loob sa galing ng dalawang hayop sa pagbabalik ng
Top! Amazing story.